ang senaryo, sino at anong balita ang dapat nating pakinggan. Sa verses 1 and 2, tignan natin ang background ng ating passage. So our topic this morning is about whose report will you believe? Pakisabi mo nga sa katabi mo, whose report will you believe? Kaninong balita ang paniniwalaan mo? Amen? Amen? Amen. Kaninong balita ang ating paniniwalaan? Verses 1 and 2. Tingnan natin mga. Okay. Ang Kanaan ay isang lupain na ipinangako ng Diyos sa bansang Israel. Tatlong henerasyon na ang nakararaan. Henerasyon ni Abraham, henerasyon ni Isaac, at henerasyon ni Jacob. So, meaning to say, ang Kanaan, ang land of Kanaan, ay talagang para sa bayang Israel. Dahil ang Diyos ang nangako nito sa kanila. Now, sa bahagi nito ng kasulatan, God commanded His leader, His chosen leader Moses, what? To pick up, to choose credible men in their tribes to spy out the land. Imagine niyo, listen, dito lahat ang tingin. Inutusan ng Diyos si Moses, pumili ka ng mga leader, not just ordinary people. Leader in every tribe of the nation Israel, na na kanyang isusugo para tiktikan, ispiyahan yung Kanaan, lugar na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito ang tanong. Bakit kailangang patiktikan pa ng Diyos sa mga espiya ng Israelita ang lupain ng Kanaan na ipinangako niya sa bayang Israel? Why? Bakit kailangan ipagawa ito ng Diyos? Dahil ba hindi alam ng Diyos kung ano ang itsura ng Kanaan? Dahil ba hindi alam ng Diyos kung ano ang kondisyon ng lupain ng Kanaan? Kaya sabi niya, tiktikan mo nga yan, Moises. Patiktikan mo sa mga espiya ng Israelita yung lugar ng Kanaan. Dahil ba sa walang knowledge ng Diyos about the land of Canaan, kaya na pinatitiktikan? Hello? Yung kaya ang dahilan? Hindi alam ng Diyos. Hindi ko nga rin alam kung ano yung Canaan na yan eh. Basta pangako ko sa inyo yan. Hindi kaya alam ng Diyos yun? Now listen. The reason why God commanded Moses to choose credible